Opisyal nang kinansela ang pasaporte ng dating congressman na si Saldico. Kinumpirma yan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunpaman, nananatiling palaisipan kung may iba pang ginagamit na passport si Ko gamit ang ibang pangalan. Nagbabalik si Crisa Lopez para sa detalye ng report. Magandang hapon po sa inyo lahat. Alinsunod sa resolusyon na ibinaba ng Sandigan Bayan ngayong ikasampu ng Disyembre 2025 at sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang kagawaran ng ugnayan panlabas ay kinansela na ang pasaporte ng dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Salcedo Co. Itong proseso ng pagkansela ay isinagawa ng kagawaran ngayong ikasampu ng Disyembre alas 5 ng hapon. Inutusan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Foreign Affairs at Philippine National Police na makipag-ugnayan na sa mga embassies at sa mga counterpart departments sa ibang bansa para tiyaking hindi na makakapagtago si resigned Congressman Saldico. Ito'y kasunod ng balita ni Pangulong Marcos na kinansela na ang pasaporte ni Ko. Sa kabila nito, tinitingnang anggulo ng Department of Interior and Local Government na may iba pang pasaporte si Ko at posibleng may ginagamit din na ibang pangalan. Nauna ng sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na pinaghihinalaang na sa Portuguese si Ko gamit ang umano'y Portuguese passport na nakuha niya noong nakalipas na mga taon. Bukod sa US, pinaghihinalaan din na nasa Europe, Singapore, Spain at Japan si Ko. Lumabas si Saldico ng Pilipinas noong July 19, 2025 para sa kanyang gamutan sa ibang bansa. Ngunit giit ng dating mambabatas, tumawag sa kanya si dating House Speaker Martin Romualdez para sabihing huwag nang bumalik pa ng Pilipinas. Ayon naman sa US Customs and Border Protection, August 26, 2025 nang dumating sa US si Saldico gamit ang tourist visa kung saan pinayagan siyang manatili sa US hanggang February 25, 2026. Ngunit tumagal lamang ng 19 na araw nang umalis ito sa US at hindi na naitala ang susunod nitong destinasyon. Para sa EuroTV News, Crisa Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.